Amen, Lord. Gawin niyo po kalakasan, Lord, inyong salita, Lord, na aming napapakinggan, Lord, sa pagkakas ko, Lord, sa bawat isa ang tulong po, wala po kayo bang hihili, pinataas ko namin sa mga kakilang pangalan. Amen. Then, Amen. mula tayo ng pang-awitin. Awitin natin ang Feel My Way.
everywhere to the side and the north. You're my way every day with love. You're my way every day with love. As I walk with a heaven down, let me go all the world with a song and a smile. You're my way every day with love. Close to the side of my Savior with love. Let me never in darkness rule. Keep my body from wrath and my soul satisfied. You're my way every day with love. You're my way every day with love. I walk with the heaven down. Let me go all the while with a song and a smile. Every day with love. You're my way every day with love. As I walk with a heaven down, let me go all the while with a song and a smile. In my way every day with love. Stay with love. As I walk with a heavenly eye, let me go on the wide with a song and a smile. Feel my way every day with love. With love. Gabi nito, inatawag na tayo sa pagbibigay ng puro sa Panginoon. Awitin natin ang tanging alay ko.
tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan na ipagkaloob, mamaliyan sa pintong niluko ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong di ko akalain. Iyong binigyan ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan maipagkaloob, mamahalin at hintong ilungkod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y ganipin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ayusin natin na unay ng Diyos.
tunay na Diyos, may walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Ito ang aming awit, hindi na namin isigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Amen. Kita na tayo sa magbibigay ng salamat at kapot nakasausapin sa Panginoon. May sinunod ng video sa dito ang malayang order sa harapan. Pagdini. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niyo, sa patuloy na pag-iingat sa tuwing isang linggo at sa kagalingan ng pinagkaloob niya. Bilang pasasalamat sa ating Panginoon ay nais ko na tayo ng isang aritin na kapatulang sa mga. Buhay ko ay may kalinga sa pagsunod at lumbay. Naroon siya't lumaraman, ang Panginoon ay tapat kaya naman. Kung ika'y naglalamig, kailan ka malapitan para sa iyo'y pinapasan, alalahanin mo sana na mahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan naman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y pinag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Purihin ang Panginoon.
Ganun yung pinagkita ng ating Panginoon at mga sila pag-awitin. Ganun natin ang gagawa ang Diyos. Bawat araw man, siya'y aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y maiwagan, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Sansay lang ako'y kanyang itatawid. Siyerto may mahirap siyang ay mawawala, ngunit iyang higayan. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwagan, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Nandyan lang ako'y kanyang itatawid. Kung ay iyong nawawala, ngunit iyang higayan. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwagan, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, di na. Diretso na. Pag-off na. Kasi. The Bluetooth device is ready to pair.
ating Amen. spiritual na kalagayan na reality kung saan tayo naka-design is shalom sa bawat Bible Christ. So napakasarap mag-pili, Amen, Lord. napakakatulong ng Panginoon na hindi tayo pinapahintulutan, hinahayaan na mag-miss yung mga gawain, tuloy-tuloy lang dahil wala na tayong ibang kagalakan. Lahat ng bagay ay nalalapit na sa katatuhan. So, mas lalo tayo maging excited na kung ano naman. Kaya nga yung mga bagay na lalo sabi na walang kung pwedeng maging kahadlangan, especially sa pamilya dito, kung ano yung kung gaano tayo inspired sa ibang mga bagay, kasi lalo dito sa Panginoon. Amen. Mas po manihaw sa Pinoy will serve the Lord, kaya hindi po pwede na isa man sa aking pamilya, sa aking sambayanan na pag ganitong gawain may pag-ibis. Yun na yung natin nakikita ko yung maganda, makinig kayo mahihina. Yun yung ayaw na magkakaroon tayo na kung ano pa pang kaabalahan, kahadlangan, dahil ang pinakamahalaga ay yung pagbibigay sa Panginoon. Ang pinakamahalaga yung araw para sa ating Panginoon. Isipin natin na anim na araw tayo binigyan ng kalayaan para sa iba-ibang bagay. Pagdating ngayon ng kapito, walang dahilan. Kaya nga ako bumili dito sa iba-ibang lugar, bumili sa Naga, sa talaga tuloy-tuloy, hindi natin pinapakalit yung schedule natin dahil mas talagang mahalaga yun para sa akin. Hindi yung magbibigay sa akin ng kalakasan, hindi yung mga bagay na katuwanan, dahil spiritual tayo tao, hindi tayo earthly bound, tayo ay mga makalangit na nilalang. Kaya sa hapong gabi ito ay gusto kong bahagi ng bagay na makakapagbigay pa sa atin ng kagalakan. Gusto kong share sa inyo yung tawag na yung mystery of the translation of Christ, dahil mahalagang makita natin kung nasaang yugto, nasaang bahagi o ano na yung kaganapan. Kung gusto mong makita, malaman yung oras sa natural na kalagayan, titingin ka sa relo. Gusto mong malaman yung kalagayan ng mundo, sabi na may time twisted, pero sa spiritual na kalagayan, walang ibang tanda na ibigay para sa Open ni Cristo kung hindi yung gourmet test. Yun yung pinaka-super sign sa atin. Wala tayong ibang tanda na pinangahawakan. Yun na yung pinaka-last time na ito yung gaganapan sa huling kapanahonan. Ito yung nagaganap ngayon sa ating kapanahonan. So, kung ito na yung last time, ibig sabihin, after this sign, then kasunod na yung ating Panginoon. Dahil ito ay kasunod lang, parallel kung paano naganap sa nakalipas, ganun din mga kapatid, inuulit lang ang kasaysayan. So, bago tayo magpatuloy, kung munang bumasa ng Scripture dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 hanggang 18. Makinig ang bawat isa na ito yung pagkain natin sa spiritual. Umang
say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Tagalog, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Verse 16, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakap ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mabuli. Verse 17, Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alamaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Verse 18, Wherefore comfort one another with His word. Kaya mga aliwan kayo sa isa't isa sa mga salita nito. So yun talaga yung magbibigay ano sa atin. Ito yung pinakadakilang pangako na hinihingi tayo ng buong mundo. Yung human, mankind, kahit saan, iba-ibang denominasyon, even yung mga iba-ibang reliyon, karamihan ay naniniwala na walang ibang magiging solusyon sa ganitong kalagayan. Mapapansin natin unti-unting na kukuha na natatapos na yung oras ang patapos na yung maglalakbay papunta na sa pinakang ulo na walang ibang magiging kawakasan ito, yung Gentile dispensation, yung Gentile yung oras para sa hindi, yung grace period, ay ito. Kaya habang naandito yung guy, patuloy pa rin na nagkakaroon na itawag dito mercy, hindi pa makuha na ibuhos, pero ang lahat ay nakahanda na. Kaya ito pa lang makikita natin mga kapatid na kung saan sinasabi natin ito napakadakilang pangako ng Panginoon na ito ay reality, hindi ito is not just an imagination na iisipin natin tapos sasabihin natin na tapos na. Kung sakali sasabihin natin ganun, paniniwala natin na wala na tayong hinihintay na pagdating ng Panginoon. So ang unang katanungan, nasaan na tayo? So gusto kong basahin natin, pag-aaralan natin maigi base sa lahat ng mga quotation na itinuro ng ating propeta. Sabi dito, marami kasi mga kapatid na nadadaya gawa ng minsan hindi nila alam kung ano yung talagang kaganapan, na yung kaganapan ng yun sa sobrang kagustuhan ng mga tao, especially dito sa loob ng message
na magpakalalim. So, sobrang pagpapakalalim sa message ay na-overlook yung kasimplihan. Na kung saan yung kasimplihan, very simple, God hiding Himself in simplicity and revealing Himself in the same way. So, yun yung na-overlook. The more na pinipilit mong magpakalalim, sabi nga, the only way lang is makita mo yung kasimplihan. Sabi dito, ito i-prinits ni Branham, yung title is Testimony. Sa sermon niyang ito, i-prinits niya noong 1963, November 28. Dito pa lang mga kapatid, makikita na natin kung chronological lang, kung sa period of time lang natin pagbabasihan, maipapakita natin na there are many false claims. Ibig sabihin, maraming maling pag-aakala, maraming maling paniniwala, katuruan na nagbibigay ng false hope. Pero isang bagay, dahil may mga talagang tao na mabiktima. Sabi ko nga kanina, nung pagbukas ko ng Facebook, may mga bagay na nabigla ako. So, yung dati na natin kasama, di ko na pangalanan, napunta naman doon sa isang lugar sa Moreno Campo na nagtaka ako na bakit biglang nagawi doon. Pero yun talaga mga kapatid, may mga tinatawag na wanderer. Hindi man natin masisi ang bawat isa dahil may mga nakatalagang ganoon. Pag walang foundation sa salita ng ating Panginoon, ang magiging kalalabasan niyan, walang kakontentuhan, walang contentment, at saka walang ugat. Ibig sabihin, hindi firm sa kinatayuan. Ibig sabihin, pinamadaling salita, walang new birth. Bakit? The new birth is a clear understanding. Clear understanding sa sa message of the hour. So, mahirap mag-judge, pero sabi nga ni Brother Branham, we have the right to indict seeing they found guilty. No? So kapag nakita natin na ang isang tao pagdating sa message, sabi ko nga, I don't care kung ano yung mga bagay-bagay na kahinaan mo in flesh or even in character, so still gracious yung kagaya natin. Ako mismo by myself na yung mga ganoon hindi ko kayang tignan yung mga kahinaan dahil normal na may mga ganoong bahagi pa rin tayo. Pero pagdating na sa birthright, isa lang ang nakikita ko dyan. Pag nabitiwan mo o sadyang ikinompromise mo yung birthright, sabi nga, walang kapatawaran. Na pag hindi ka nakatingin, naka-anchor sa Word of God, time will come, hahanap ka kung saan ka pupunta. So, napakadali na makita kung sino yung mga tao na naglalaro. Bakit? Sabi nga, by their fruits you shall know them. Tell me who your friends are, kung sino yung ka-fellowship mo, and then I will tell you who you are. Yung tinutukoy kong yun, sabi nga, in the first place, ay bakit hindi sa pagiging judgmental. Ang pinakang basihan ko lang sa message ay it is impossible for those who were once enlightened. So kapag ang tao, especially yung ministers, minsan ang naliwanagan, tapos siya ay na-fall away. So hindi na para sa akin, imposible nang ipanumbalik, lalo yung pag-reject ng salita. Dahil ang totoong ordained man of God, siya yung may hawak ng pure and unadulterated word. Kung puro at walang bahid ng anumang unadulterated yung word, never mo itong dapat bitiwan, or else pinapakita lang na sa pasimula pa lang ay wala kang
clear understanding o wala kang new birth. Dahil ang tao, hindi po pwedeng maging dahilan kung anong bagay pa man. Dahil sabi nga, yung nakaraan, yung sabi natin, sa time ni Solomon, yung Queen of Sheba, galing siya sa kabilang bahagi ng kung saan sadyang galing siya sa malayong lugar, pero nagkaroon siya ng interest na puntahan si Solomon. Bakit? Anong meron kay Solomon? May paradox ito dahil bakit? May attraction kay Solomon, yung wisdom ni Solomon. So sa atin, ano yung attraction sa atin? Yung attraction sa atin, walang iba kundi tayo yung manifestation ni Christ na nasa laman ngayon. So, greater than Solomon is here. So, mas higit pa kay Solomon. Kaya, kung makikita, marirecognize ng bawat isa yung position, there is no way na pupunta ka kung saan-saan, mag-aaksaya ka ng panahon sa ganoon, kundi gagawa ka ng paraan para hanapin. Sabi nga, kung saan nagkakatipon yung mga totoong agila, may sariwang katay. So walang sariwang katay doon sa mga lugar na iyon kung saan hindi agila yung nagkakatipon. So, sabi dito, binanggit ko kanina, napaka plain na statement lang ng ating prophet. Letra por letra, hindi mo na kailangan na pahirapan pa yung sarili mo, tatanggapin mo lang. I only see one thing left, the coming of the Lord Jesus at any time, a rapture of the church, and where to meet him in the air. Now these things has got to come to pass in this day, just as he promised that he would do it. So kung paano, mga kapatid, pinangako ng Panginoon na magkakaroon ng rapture, kung paano niya ito pinangako, ito ay tutuparin ng ating Panginoon. Amen. At walang ibang panahon kung saan ito ay magaganap dito sa panahon na ito. Maraming na-fail. Sabi nga, they expect na darating, pero sa pag-aakala nila, sa kanilang mga, yung according sa kanilang expectation, hindi talaga nila nakita yung totoong programa according to the Word of God. Alam lang nila na may pangako, nararamdaman nila may hatak, pero hindi para sa kanila. Kaya sabi nga, marami din sa time ni Jesus, maraming naki-ride on during his first 2 falls, pero pagdating ng showdown, hindi pa rin talaga. Lahat naman sila kung ano yung paniniwala sa kanilang kapanahunan, alam din nila yun, pero they failed na ma-recognize na yung hinihintay, yung perfectong interpretasyon ng pangako na iyon para sa kanilang kapanahunan ay dumating sa tamang kaparaanan, perfecto. Subalit, anong nangyari? Hindi pa rin nila na-recognize. Ganoon din sa panahon natin. Kaya some says na wala nang magaganap na rapture. So dito pa lang, napaka-plain statement ng prophet. Kung sasabihin man natin na yung 1963 Coming of the Lord, noong February 28, kung saan marami pang mga kaisipan na parang nagiging traditionally na sineselebrate yung ganitong petsa 1963 February 28, pero hindi ganoon yung pinaka-essence noon. Dahil pag ganoon yung nagiging mentalidad mo doon, parang wala nang pinagkaiba sa mga pinanggalingan. Lumabas ka sa maling paniniwala, pero nag-create ka pa rin ng mga ganoong parang ritual na paniniwala, mga nagiging tradisyon na.
So ang pinakang kinakailangan lang is paniwalaan mo yung pangako na darating. Pag hindi ka firm sa iyong pinapaniwalaan, pag may nagsabi na si Jesus ay dumating na, and then maraming mga ebidensya na ipapakita, dahil marami talagang false ministers in these last days, false prophet, false apostles. As much as possible, sabi nga ng Bible, they will deceive the very elect. Pero hindi nila mali-deceive yung talagang elect. So dito, sabi dito ng ating prophet, wala nang ibang natitira kung hindi yung pagdating ng ating Panginoon anytime. At walang ibang pagdating na yun yung tinatawag na rapture o second coming. At kung paano ito magaganap, sabi ng prophet, we're to meet him in the air. Magkakaroon ng meeting in the air, mga kapatid. So taliwas doon sa accusation, mga criticism na those people that is still believing na mayroon pa rin coming na ni Christ for the second time, yung second coming ni Christ na sinasabi nila na parang ginagawang katatawanan, na ano pa ba niya yung hinihintay na Kristo, yung paano ba yung rapture, na para bang lilipad ba na para si Superman. Hindi, mga kapatid, hindi tayo ganoon yung paniniwala natin. And plain pananalita, totoo na yung pinapaniwalaan natin ay mayroon tayong meeting in the air. Pero hindi yung ganoong paniniwala na parang lilipad tayo na kagaya ni Superman. Sabi dito, one of these days the rapture will come by, and the bride will be gone. Dito pa lang, mga kapatid, kanina sa testimony 63:11-28, dito 63:4-12, sabi ng ating propeta, isa sa mga darating na araw, yung pagdating ng Panginoon o yung pag-agaw ay darating, at yung nobya ni Kristo ay will be gone. So napakahalaga na malaman mo. So bakit kung ang bawat isa ay naniniwala na nobya ni Kristo at firm ka na ikaw ay kasama sa rapture, ibig sabihin lang hindi pa, wala pang nagaganap na rapture, kasi ikaw yung ikaw yung pinakang mahalagang bahagi nun. At habang naandito ka, ibig sabihin wala pang nagaganap na rapture. And you'll know nothing about it. They won't even know a word about it. Yun yung ibig sabihin. That is why sinabi na the rapture is a revelation. Bakit? Walang alam nito yung sanlibutan. Mga unbelievers, even yung so-called make believers, walang alam. Because the rapture is only for the bride. Walang iba. Sa panahon na ito, sa Gentile dispensation, walang ibang kasama sa rapture kung hindi yung bride. Amen. Sabi dito, we all believe in the coming of the Lord, that His coming is soon at hand. 1964 na sinasabi ng prophet. Very consistent yung mga statement niya. Patuloy pa rin na sinasabi niya, di nagbabago. Kung ano yung claim niya even before 64 ng 1963, kung saan sabi nga pinoint na nung mga ayaw nang maniwala, hindi na makapaghintay, nagdeklara sila na nangyari na. So past yun na ito para sa kanila. Pag sinabing rapture, past yun na, dahil nangyari na para sa kanila. Pero dito sabi ng prophet, we all believe in the coming of the Lord, that His coming is soon at hand. We believe it's at hand now. So talagang alam natin na nalalapit na. Malapit na. We believe it's at hand now. We don't know just what time it will be that He will arrive. Although sinasabi natin, mga kapatid, na malapit na, hindi tayo
dideclare ng eksaktong araw, petsa, oras. Di natin alam yun. Nararamdaman natin by faith dahil yung faith Yes, lang yun Lord. Amen. is essence or substance, mga substansya ng mga bagay na pinapaniwalaan o inaasam mo kahit hindi mo siya nakikita. Sa madaling sabi, faith is a revelation. Amen. Na, and then sabi dito, in view of this, we want to put forth every effort that we know how to further the kingdom and get the last person saved into the kingdom. So that is our very purpose, to put our very effort para sa kaharian ng ating Panginoon. Because why? Yun yung pinaka-reason kasi bakit wala pa yung second coming, hindi pa nagaganap yung rapture, yung pagdating ng ating Panginoon. Bakit? We are still looking for the last predestinated seed of God. Amen. Yun yung pinakang susi na kapag yung pinakang huli na bahagi ng nobya ni Kristo ay mahanap o ma-recognize na niya, makita, makapasok na, ibig sabihin yun na yung pinakang finality. Sabi dito, and when the last one is saved, there will not be one extra. So, ibig sabihin mga kapatid, this is the reality na kung bakit tayo nangangaral, pinapahayag yung may pagpapahayag ng word, patuloy tayong nagmi-ministeryo dahil may kailangan pang tumanggap. Amen. Salvation is still naghihintay pa rin. Pero pagdating ng time kung saan ay dumating yung point na yung rapture ay mangyari na, wala nang magkakaroon ng pagliligtas pa o magiging extra. So sa madaling sabi, yung mga tao ay mayroon silang false claim pag sinabi nilang wala nang rapture at ganun pa rin, nagmi-ministeryo pa rin. Napakalinaw na pagtapos na yung rapture, wala nang there will be no one extra. Wala nang Yes. dadagdag pa. Wala nang maliligtas pa. It's just so many. And when the last one is brought in, the body of Christ is completed, the rapture will come. Wala nang pagdagdag, wala nang pagbawas. Pag nakompleto na yan, ang rapture o ang pag-away ay darating. And so we are longing for that day to get out this place where we are at here now. So yung pinakang reason kung bakit patuloy natin inaasam ito para makaalis tayo sa lugar na kinalalagyan natin, sa kalagayan natin na ganito. So kung tayo man ay ang hope natin, dreams natin na rapture na tayo pero walang nangyari sa atin, nagkaroon tayo ng false hope. So nawala lahat yung pangako sa atin ng Panginoon. Para yung nangako sa atin, naging liar, naging sinungaling. Bakit? Yung pangako kasi ng Panginoon sa atin, ito sabi sa atin, for it's certainly a pest house. Dito kasi, ito yung tinatawag na pest house. We know that full of sickness. Kaya sinabing bahay ng peste, mga pest house. Bakit? Makita natin, as long as we are here, groaning tayo, nahihirapan sa pamamagitan ng flesh and blood. Minsan hindi nakokontrol, nawawala yung temperance, nagagalit. Aside from that, nag-high blood, no? So, ang worst pa, nagkakasakit. At pag dumating yung time na yung sakit ay talagang hindi rin basta-basta, anong mangyayari, mauuwi sa kamatayan, physical. So, yun lamang ay malinaw na pagpapatunay na hindi pa tayo nararapture. No? Wala pang rapture. Kung meron man,
hindi ito katotohanan, kundi imagination lang. Dahil pag sinabi natin spiritual application, oo, we believe that. Tayo naman ay naniniwala dahil may dalawang kalagayan na tayo. We are twofold being, gaya ng sinabi natin. Nung new birth tayo, mayroon tayong dalawang kalagayan. Yung inwardly natin, a new creation in the same old temple, but yung outward man natin is still flesh man, and this flesh man, anong kalagayan nito? Subject pa rin na mabody change. Dahil kung hindi ito mababody change, ang mangyayari dito, sabi nga dito, full of sickness, disease, and disappointments and troubles. And who would want to stay here when there's such a better place to get to? So, sino yung magkaka-interest o gustong manatili dito sa ganitong kalagayan kung may nakaprepare na better place for each and everyone na bride of Christ, bawat isa sa atin. So, yun yung inaasam natin. That is why we are longing na mangyari. Dahil yun yung bahagi, sabi nga natin, yung translation na maganap ito. Another, mga kapatid, there's many big paradox we could talk about, but dear friends, as we close, nagpasa natin ito. Now in this hour, this great crisis is on, when we know that this nation is shaking. Yung nation, nakita mo, kahit sinong i-elect, sabi nga, natutuwa yung mga Americans dahil yung objectives ng kanilang bagong elected president ay change yung sistema, pagandahin kung ano-ano, pero walang mangyayari. Yun yung katalagahan. Kung nakatalaga na magiging worst to worst ang condition, hindi lang yung nation, kung hindi even, sabi dito, not only the nation but the world is shaking. It's at the end time. Wala na kasi ito na yung huling kapanahunan, huling panahon. There is not another thing that I know to happen but the rapture. So sa madaling sabi, there is no remedy. Walang remedyo. Sino man tao, pinakamagaling na tao, ilagay mo, iposisyon mo dyan, still, ang kakalabasan pa rin, failure pa rin yan. Dahil wala nang ibang solusyon sa mundo kung hindi yung pagdating ng ating Panginoon. Amen. At the rapture, the coming of the Lord Jesus Christ, it's already nakahanda na. So, sabi dito, and when they say the graves will open, how is the graves going to open? Ito naman, alam na kasi natin, the resurrection will set in first. Ang unang magaganap muna, dahil very clear doon sa binasa natin, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain shall not hinder. Yung hindi makakahadlang doon sa mga nangatutulog. Ibig sabihin, yung mga nangatutulog ng yun, yung mga nasa sleep in the dust. So, hindi tayo makakahadlang sa kanila dahil sila muna yung unang bubuhayin. The resurrection will set in first. Those that are yung mga namahinga na mga bride, mga saints, even doon sa early church, sa first watch, second watch, sa unang church age hanggang sa ika-6, ay hindi sila maiiwan. Kung hindi rin natin sila, hindi tayo magiging hadlang kung hindi sila muna yung bubuhayin. Pero, paano ba mangyayari yung resurrection? Yung iba ayaw ng resurrection, mga kapatid. Bakit? Ayaw ng physical resurrection. Dahil sa quote nga ito yung interpretation na nakakala nila sinabi ng prophet dito, the graves will open. How is the graves going to open? Kung sinabi na mga bubuksan yung mga libingan, paano ba mabubuksan yung libingan? Sabi nga nung iba, ayon sa kanilang paniniwala, walang angel na bababa para ukayin o
tawag dito, yung isyabel yung mga bangkay na nasa libingan. Hindi ganun mga kapatid yung resurrection. And that calcium, potassium, and everything that's in you of materials only makes a spoonful. Yung mga nabanggit na materials lang yun o yung 16 elements, yun yung bumubuo bilang spoonful lang, no? Bilang bahagi ng iyong katawan. And what that does, it breaks on back into spirit and life. Nung ito ay yung ikaw ay pansamantala na pinapagpahinga sa kakaan mga kadahilanan, breaks yung mga yun, and then ang nangyari, bumalik ka sa espiritu, buhay. Pero pagdating ng resurrection time, and what does, it breaks on back into spirit and life. God just speaks. Kailangan lang ng salita ng Panginoon, and the rapture will come. It ain't going out there. Hindi lalabas doon, and the angel comes down and shovel up the graves. Yun na nga yung sinasabi ko. Akala kasi nila ang paniniwala ng kagaya ng totoong mga message believer ay iniisip nila na pagdating ng resurrection, pinagtatawanan nila yung paniniwalang may physical na resurrection. Bakit? Ayaw nila na ito ay ibabangon. In one sense, totoo, hindi ito ibabangon na kagaya mismo nito. Kaya nga sabi dito, it ain't going out there, and the angels comes down and shovel up the graves and get out an all dead carcass here. So hindi yung nabubulok na katawan ang ibabangon. Hindi ito. Hindi rin itong katawan na ito na pest house. Kung hindi, what is it? It was born of sin to begin with. Bakit hindi yung kagayang katawan na ito yung ibabangon? Ito kasi ay ipinanganak sa kasalanan sa umpisa. But a new one made in its likeness. Yung i-resurrect pala mga kapatid, yung totally hindi na-express nung ikaw ay ipanganak dito sa lupa. Kasi yung expression mo dito sa lupa, you are born in sin, shape and iniquity, speaking lies, come to the world, speaking lies. So hindi ganoon. Kung hindi the same element, yun yung tinatawag natin na yung 16 elements, yung part lang yun, or ito, it is just the negative. Pero yung pagkaka-express nito, hindi yung tinatawag na totoong programa ng Panginoon para sa atin. Kaya hindi tayo dumating bilang image na sa image and likeness. Sabi dito, but a new one made in its likeness. If we have this, will die again. Kung ito kasi mga kapatid yung i-resurrect, mamamatay din uli ito. Dahil itong katawan na ito, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So hindi flesh and blood yung i-resurrect ng ating Panginoon. If we have this, will die again, nobody. The graves will open, the dead shall walk out. That may be true. So hindi ganoon mga kapatid na yung parang katahang kaisipan na mabubuksan yung mga libingan, tapos yung mga patay, babangon, at magsisilakad. Hindi ganoon. Parang siguro kung magiging ganoon ang kalagayan, parang yan, yung mga zombie na mga namatay, parang nakikita natin sa palabas baga yung maraming mga zombie na nagsisibangon. Hindi ganoon mga kapatid, hindi ganoon yung resurrection. Totoong may pagbangon muli.
pero hindi yung kung ano yung flesh and blood na kalagayan. That may be true but not open the way you say open. Hindi ganoon kakarnal na kaisipan na bubuksan at yung mga kuha na may tinatawag na transformation. Ita-transform ng Panginoon into yung tinatawag na yung flesh and blood ng yan na hindi na-develop, na-express sa tama. Time will come, sabi nga, the theophany will go down. What is the theophany? It is a word form body. Amen. Will go down to pick up the redeemed. O ito yung natin, yung redeemed body, yung tinubos ng ating Panginoon. Bababa yung theophany para i-pick up yung redeemed body para maging glorified body. That is kung paano mangyayari yung transformation. The dead shall walk out. That may be true but not open the way you say open. It won't be like that. It will be a secret because he said he'd come like a thief in the night. Isang bagay hindi malalaman ng sanlibutan. Kaya napaka-imposible na i-declare mo na rapture na, pero ang lahat ng bagay ay nagpapatuloy ayon sa kung ano pa rin ang kalagayan. So wala pang nagaganap. Although pagdating ng ganoong kalagayan, pag nag-rapture, it will be a secret because he said he'd come like a thief at night. He has already told us that the rapture, the judgment will strike. After the rapture, mga kapatid, then ibubuhos na yung kahatulan. Will strike sin, plagues, sickness, and everything, and people will cry for death to take them when the judgment. Lord, why is this judgment upon us when you said that there would be a rapture first? So, yun yung mga sinasabi natin na magkakaroon ng great disappointment. For those who believe na the rapture will come first before the tribulation, marirealize nila na bakit ganito yung sitwasyon namin. Siyempre, kagaya natin, sabi ko nga, lahat, halos karamihan, ay naghihintay ng pagparito ng ating Panginoon. Pero, pagdating ng panahon, sasabihin nila na, akala ko ba niya Panginoon, na mauuna muna yung pag-agaw. Kinig kayo na, mauuna muna yung pag-agaw, pero bakit ganito na yung kalagayan? Judgment na. Kaya, mas gugustuhin nga nila na sila ay mamatay na dahil sa matinding tinatawag na Great Tribulation. Pero sabi dito, he will say, it's already come and you didn't know it. So, yun mga kapatid. Kaya, yung part na ito ay ginagamit din ng mga sorcerer, ng mga Janus and Jambres spirit, yung mga nag-twist ng message kung saan sinasabi nila na he'd already come and you didn't know it. Parang papalabasin pa ngayon na tayo bilang naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Dumating na ang ating Panginoon at hindi natin alam. Ginagawa tayong parang ignorante. Pero ang totoo ay alam natin, tayo yung may complete understanding sa programa ng ating Panginoon. And then sabi dito, anong oras na? So this mortal, what's the next thing we're looking for? The rapture. Going to meet Him. The coming Son will have to be changed and caught up. You can't be caught up the way you are now. Kaya yung caught up na sinasabi. Sabi ko kanina, hindi tayo i-caught up na parang lilipad na parang si Superman. Bakit? Hindi ganito. Not in this kind of body. Sabi ng ating prophet, ang hinihintay natin bago dumating yung bago yung kanyang pagdating, will have to change. Kailangan muna ng body change. Dahil in this kind of body, mahirap, hindi ito basta-basta aangat. Pag umangat ito, ang mangyayari, parang si Superman nga. Tama yung mga paratang sa atin, pero hindi.
Hindi ganoon. Kailangan mo na itong magkaroon ng body change. At kapag nagkaroon ng change ng body, naging glorified, hindi yan imposible na mangyayari yung tinatawag na meeting in the air. Bakit? Hindi kasakop ng time, space, and matter. Yun yung kalagayan ng tinatawag na glorified. No? Sabi dito, you can be caught up the way you are now. You're too heavy. So, napaka-practical na pananalita. Literal na pananalita. Napakabigat sa ganitong form ng pangangatawan. Oh brother, one day this mortal will take on immortality and will have a body like his own glorious body, for we shall see him as he is, O seed of Abraham, hold to your promise. Marami pa. But here we are now to see God dwelling among us. So isang bagay na alam natin na ang ating Panginoon sa kasalukuyan ay nakadwell sa atin, showing Himself. We're waiting till the rapture, the change that we can see the Son of God coming in glory one of these days. He will never touch His feet on the earth, but will be changed and caught up to meet Him in the air. So sa pagdating ng ating Panginoon, hindi siya bababa sa lupa, o hindi sasalubungin natin siya sa alapaap. Sabi dito, as you changed Sarah and Abraham and made them in condition so they could see and receive the promised son that they waited on, God, I pray that you'll change our mortal body one of these days. Kung paano mga kapatid, si Sarah and Abraham, sa ganoong kalagayan nila nung sila ay nasa nabubuhay, literal na kailangan baguhin yung katawan nila. Bakit? They too old, matanda na, hindi nakakayanin. Sabi nga, dried na yung hindi na fertile, so hindi na makakapag-produce ng son, hindi na makakapagdalang tao si Sarah. So literal na ibinadi change, kinbigan yung kanilang katawan para matanggap yung pinangakong anak sa kanila. So the same thing with us. Sa ganitong kalagayan, kailangan muna itong baguhin para mag-ready tayo, para i-ready, no? I-meet the Lord in the air. Sabi dito, ito yung isang bagay na nakakapagpataba ng puso. 2 Thessalonians, we're caught up, kung mapansin natin, babalikan natin, we're caught up together with them to meet the Lord in the air. Sino yung them lang yun? Sabi dito ng prophet, 2 Thessalonians, we're caught up with our loved ones. In-specify din ni Brother Branham, hindi lang yung ages, hindi lang yung mga saints, kung hindi, ang sabi ng prophet dito, we're caught up with our loved ones to meet Him in the air. What a promise. What an absolute that it is. We believe in Christ to have my heart say amen to every word in this book. So, napakalaki lang ang pangako ng Panginoon. Just imagine, akala mo ikaw lang, no? Pero hindi rin magiging totally ganap yung kaligayahan mo kung hindi mo makakasama yung mga loved ones mo, no? Kaya yung pangako, kasama din sila. Sabi dito, we read that 2 Thessalonians, the 2nd chapter, we read that we'll be caught up with our loved ones to meet Him in the air. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi natin i-place yung sabi natin na salvation ng loved ones natin on the other side. Kasi, it depends on you. Kung ikaw, bilang bride of Christ, binigyan ka ng authority, ask what you will, saan mo ba hihingiin yung, sino ba yung unang hihingiin mo? Diba? God knows na, sabi nga, alam ng ating Panginoon na you are longing to see your mother, your father,
ng loved ones mo. So, before we crown Him or met Him and crown Him as King of Kings and Lord of Lords, mayroon munang consolation. No? So, kasama din sila sa ibabangon. And then, makikita mo sila. May extension ng fellowship before we meet Him in the air. At isang bagay na sigurado, yung 40 days and 40 nights afterwards nun, kasama natin na i-quote up to meet the Lord in the air, ang ating mga loved ones. That is the great promise ng ating Panginoon. Kaya sometimes parang nalilimitahan yung faith natin. Alam ng Panginoon lahat ng bagay sa atin. Alam ng Panginoon yung mga mahal mo sa buhay, whom you ever love and they ever love you, ay makakasama mo. At yung pribilehiyo na makakasama mo, especially doon mismo sa napakadakilang araw na iyon, yun yung makakapagbigay sa atin ng lubos na kagalakan. Sabi dito, and to think of us standing in a moment, in a twinkling of an eye, when the worlds won't know what's going on, but all of a sudden, you'll see appear before you your loved ones. Tignan mo kung saan yung sanlibutan, yung mundo, walang alam. Bigla na lang magpapakita sa iyo. Nandiyan na yung loved ones mo. Like yung mother ni Sister Jenny, mapakita sa iyo. Isang bagay lang na sigurado, yun na. yun na yung kagalakan. Amen. Na tapos na. Tapos na yung battle. Sabi dito, when the world won't know what's going on, but all of a sudden, you'll see appear before your loved ones that's gone on, has come to unite with you again. Nawala na sila eh. Nauna na sila. Kumbaga, yun yung sabi nga natin na sila ay naunang namahinga. Pinapaghinga na. Pahinga na, hindi sila kasi hindi applicable yung word na kamatayan. Kasi ang word na kamatayan hindi para sa believer and also para sa loved ones natin. Bakit? Pag sinabing namatayan, ang ibig sabihin niyan is eternal separation from God. At hindi sila eternally separated, no? Sila ay come to unite with you again and will be changed in a moment, in a twinkling of an eye, and be caught up together to meet our Lord in the air, and then unite with Him, and then there forever and never to be out of His presence again. So yun yung promise ng Panginoon pala. Just imagine, isipin na lang natin. So, sino ba yung hindi matutuwa pag ganoon palang malaman mo na complete package na yung binigay, hindi ka lang. At yung quote na yung binabasa natin ay hindi even before the seals, kung hindi ito ay after the opening. Ganun, may mga quote din na sinabi ng prophet yan, pero hindi nagbago yung tayo ng prophet. Sabi dito, isa pa, iba naman ito yung tungkol naman sa ibang bahagi ng bride. Now the next thing to happen is the Gentile elected bride to be caught up with the rest of the Gentile elected bride that's been down through the ages. So, yun yung sinasabi na hindi lang po tayo. Although tayo ay nasa last days, tayo yung last days bride. Pero may mga early na tinatawag, yung mga early church, mga saints sa ages, hindi rin sila maiiwan. Kasama din natin sila, yung down through the ages, sila ay magiging bahagi din ng resurrection. Kasama din natin sila i-quote up in the presence of Christ in the heavens. The dead races, the ones that are alive and remain, is changed, and they're caught up together in the air to meet the Lord. So yun yung pangako ng Panginoon. So we meet Jesus in the air, no? Kailangan talaga makita natin ano yung purpose, bakit kailangan meeting in the air. Sabi dito, we meet Jesus in the air before we get home. A beautiful type of Rebecca meeting Isaac in the field.
in the cold day, we meet Him in the air. So yung type mga kapatid dito, una, hindi lang yung kay Rebecca at Isaac, ganun din si Abraham at saka si Elohim. After ng battle ni Abraham, na pinuntahan siya, nag-met silang dalawa ni Elohim. So, ganun din yung kalagayan natin. After this battle here, hindi muna tayo makakadiretsyong uuwi. Kung hindi, imimit muna natin ang ating Panginoon. Pagkatapos ng battle, we meet Him in the air and then we will get home. Yun yung pangako. Sabi dito, He don't come to earth on the next coming. We're just caught up to meet Him in the air. The beautiful story of Rebecca and how that she's got on the camel and went to meet Isaac with Eliezer. And Isaac being a type of Christ, the Son of God, he was the son of Abraham who fell here to all Abraham's good and all had. So yung napakagandang tipo. Si Isaac, kapagmana ng lahat. Tapos si Rebecca, sa pamamagitan ng camel, which is tipo ng message, sakay-sakay siya na nagdala sa kanya doon kay Isaac. Tayo din naman sa pamamagitan ng message, mga kapatid, sa pinaniwalaan, tinanggap natin, type ng camel na sinasakyan natin, ay magdadala doon sa atin, sa ating Panginoon, hanggang sa mga kung saan, sabi dito, si Rebecca, he'd never seen her, he'd never knew who she was. Ganun din tayo mga kapatid. Hindi pa na natin nakikita, hindi na tayo natin gaanong sabi na ramdam lang natin yung presence sa ating Panginoon. Pero hindi pa natin siya physically, corporally na nakikita. Pero time will come. We will see Him as He is, mga kapatid ng ating Panginoon. And we will have a glorious own body like His, kung ano yung kalagayan ng ating Panginoon. So, napakarami pang quote, pero siguro kailangan kong tapusin muna dito, patuloy sa ibang pagkakataon. Ang sa ganoon ay mas lalo pa natin itong bigyan ng sapat na oras para maintindihan, dahil hindi ito yung kailangan lang na basta sinabing rapture, malaman natin yung parang basic na pagtuturo, yung stages of rapture, ganun, tapos na tayo. Nag-grow tayo parati, hindi tayo nagpiperiod. One revelation, pero maraming information yan para mag-establish ang ating pananampalataya. Kung saan, yun yung nagbibigay sa atin ng assurance. Alam natin yung bagay sa nakalipas, sa kasalukuyan, at mga bagay na darating. At God bless you all. Sa ating pagtatapos, let us bow our head at let's pray. Panginoon Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa gabing ito, sa iyong presence, Lord God, patuloy na pagpapala, pag-iingat mo sa amin, Lord. Dalangin namin na it won't be long, kami ay makakauwi na, Lord. At ang lahat ng ito ay mapapalitan ng kaluwalhatian. Kaya kami ay nagagalak na nakikita namin ang mga pangakong ito na may katuparan. Inaasam namin, Lord, na ang lahat ng ito ay makakamit din namin pagdating ng takdang araw. Sa gabi nito, Lord, dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang maliit na dakong ito. At ano man, Lord, ang pangangailangan namin ay hinihiling namin ay provide mo mga, Lord God, ang aming mga nasa puso, ang aming kalooban, walang iba kundi
ikaw ay dakilain. Mag-glorify ka namin, mapaglingkuran ka namin. Salamat sa lahat ng bagay, Lord God. At ng lahat ng ito ay binabalik namin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless you all. Tapos ang ating gawa.